Nagsimula ang kwento sa ating 16 anyos na babaeng bida na nagngangalang Sukora na nasa banyo ng high school na naghahanda sa pag-iisip na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Nozoki ang kanyang kaklase. Kapag tumungo siya sa silid-aralan kung nasaan siya kinakabahan siya ngunit hindi bababa sa nasasabi niya sa kanya na gusto niya siya. O kaya parang sinabi niya talaga Nozoki hinahangaan kita. Kaya't hindi naintindihan ng batang lalaki kung ano ang gusto niyang ipahayag sa pag-aakalang siya ay isang tagahanga ng kanyang trabaho bilang isang manga artist at binigyan siya ng kanyang autograph. Ito ay nakalilito kay Sukore kaya't sinubukan niyang ipaliwanag na ang talagang gusto niyang sabihin ay gusto niya ito at nais na gugulin ang kanyang buhay kasama siya na kinuha ng batang lalaki bilang isang magandang pagkakataon upang gawing katulong ang babae at para doon inanyayahan niya ito sa kanyang apartment upang magtrabaho sa kanyang manga. Sa ganitong paraan ang pangunahing tauhan na nasa apartment ni Nozoki ay pakiramdam na hindi siya dapat narito dahil siya ay narito dahil sa hindi pagkakaunawaan ngunit sa pag-iisip ng makatwiran nagpasya siyang manatili at tulungan ang batang lalaki sa kanyang manga trabaho dahil hindi niya nais na ang ibang mga babae ang pumalit sa kanya. Kaya ginugugol ni Sukora ang buong hapon at gabi sa pagkumpleto ng gawaing pangkulay ng manga panels ni Nozoki at pagkatapos nito umuwi siyang pagod na pagod. Bago pumasok sa kanyang bahay maingat niyang pinagmasdan ang autograph na ibinigay sa kanya ng batang lalaki nang magtapat siya sa kanyang nararamdaman at nang siyasatin itong mabuti napansin niyang ang pirma ay mula sa isang nagngangalang Sakiko Yamino. Dahil dito nagsimulang mag-isip ang bida dahil nakita niya ang pangalang iyon sa isang lugar at doon nag-click ang kanyang isip at tumakbo siya ng mabilis sa kanyang silid upang maghanap ng manga ng isang babae na lahat ay ginawa ng walang iba kundi itong si Sakiko Yamino na ang tunay na pagkakakilanlan ay si Nozoki. Matapos itong matuklasan kinabukasan ay nagsimulang humanga sa kanya si Sukore dahil hindi siya naniniwalang siya ang artista sa likod ng kanyang paboritong manga. Pagkatapos ng mga klase nagkita ang batang lalaki at si Sukore sa apartment tulad ng huling pagkakataon ngunit sa pagkakataong ito ay mag-isip ng bagong kwento para sa isang bagong manga. Ngunit bago ito tinanong ng pangunahing tauhan ang bata kung bakit siya minsan ay umaalis sa mga klase na binugbog na sinasagot niya na ito ay hindi para sa anumang masama stress lamang. Dahil dito medyo na-demotivate siya dahil inakala niyang si Nozoki ay isang matigas na tao na nakipaglaban sa mga tog ngunit hindi pala. Kabalintunaan ang sinabi ni Sukora na ito ay nagbigay sa batang lalaki ng isang magandang ideya sa manga isang kwento tungkol sa isang tog na mabuti sa lahat ngunit lihim na masama at pagkatapos nito sinubukan ng batang babae na magdagdag ng ilang romansa sa kwentong ito pagdaragdag ng isang batang babae na magiging love interest ng tog at sila ay magkikita habang nagbibisikleta. Dahil dito hindi naniniwala si Nozoki na ang pagbibisikleta ang tamang bagay para mamulaklak ang pag-ibig. Kaya kinabukasan inaanyayahan niya ang pangunahing tauhan upang tingnan kung mayroong anumang pag-ibig na nagmumula sa biyaheng ito. Sa walang sorpresa ang biyahe ay isang ganap na kabiguan. Dahil si Sukore ay hindi maiwasang makaramdam ng sama ng loob sa buong paglalakbay. Dahil wala siyang naramdaman sa buong oras at ang batang lalaki sa kanyang bahagi ay napapagod lamang sa labis na pagpapawis. Ngunit kahit na sa masamang karanasan na ito sa huli ay nagawa niyang lumikha ng isang magandang kwento para sa kanyang manga. Ang bida ay tumitingin sa manga upang makita kung ano ang ginawa ni Nozoki siya ay masaya na makita na siya ay gumawa ng isang magandang kwento. Nang araw ding iyon pagkatapos ng mga klase pareho silang nagsimulang gumawa ng bagong kabanata ng manga na iyon at si Sukora nang makita ang mga sketch ng mga bagong kwento ay hindi makapaniwala na isinulat ng batang lalaki ang lahat ng ito ng mag-isa dahil sa tingin niya ay napakahusay niyang sumulat ng isang babaeng karakter tiyak na ang batang lalaki ay may mga karanasan sa mga batang babae. Para sa kadahilanang ito tinanong ni Sukora si Nozoki kung siya ay umiibig sa isang tao. Tumugon siya ng isang matunog na hindi at ipinaliwanag na ang kanyang karanasan sa pagsulat ng mga babaeng karakter ay dahil minsan ay nagkaroon siya ng mga kaibigan na pinayuhan at pinakinggan niya ng mabuti. Pagkatapos nito tinanong ng batang lalaki ang aming kalaban sa parehong tanong kung saan sinabi niya sa kanya na siya ay umiibig sa isang tao at nang ihayag niya ang kanyang damdamin na may isang taong tumanggi sa kanya hindi naiintindihan ang lahat at ginawa siyang katulong.
Nang marinig ito inirerekomenda siya ng batang lalaki na ang pinakamagandang bagay sa kanyang sitwasyon ay layuan ang lalaking iyon ngunit dahil alam niyang siya ang lalaking iyon pinag-iisipan niya ang sitwasyon sa sandaling iyon at sa pagsakay sa tren pauwi at hindi siya makatulog sa sobrang pag-iisip tungkol dito. Anyway sa susunod na araw pagkatapos ng mga klase nahanap ni Socorro si Nozaki sa labas ng kanyang bahay na nakikipaglaro sa ilang mga pusa na ginagawang isipin niya ang isang magandang sandali kasama siya at sa kadahilanang ito nagpasya siyang lapitan siya at ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan tulad ng sinabi muli ng ating bida sa kanya hinahangaan kita at dahil doon muli mo siyang binigyan ng isa pang autograph kaya ang tanging magagawa niya ay umiyak dahil nawalan siya ng isa pang pagkakataon na magtapat sa kanya. Kinabukasan sa klase ipinakilala ni Nozaki ang ating bida sa isang batang lalaki na nagngangalang Miko Shiba na bukod sa kaibigan ng batang lalaki ay katulong din niya. Medyo mayabang si Miko Shiba dahil ang pagiging katulong ni Nozaki ay nagpapapaniwala sa kanya na siya ay mas mataas kaysa aralan at gustong-gusto niya maging girlfriend niya ngunit halatang baliw lang ang tingin niya sa kanila. Matapos ng maikling pahinga nanunood ang tatlo sa telebisyon ng isang programa na tinatawag na Draw from Memory kaya naisip ng bida na sundin ang premise ng programa at nag-udyok sa mga lalaki na laruin ito sa totoong buhay. Bukod tangi ay si Socorro ngunit hindi lang siya kundi pati si Miko Shiba ay namumukod tangi dahil kahit hindi siya eksperto sa pagguhit ang kanyang specialty ay mga detalye at magagandang dekorasyon at guhit na nasa ibabaw ng mesa na iniwan sa kanya. Kinabukasan sinubukan ni Nozaki na mag-isip ng bagong karakter para sa kanyang manga isang batang lalaki ngunit dahil wala siyang mga modelong mag-sketch ng karakter humingi siya ng tulong kay Socorro. Sumagot siya na wala siyang mga kaibigan na nagngangalang Yuzuki na kahit papaano ay makakatulong kay Nozaki sa kanyang karakter at ito ay dahil ang batang babae ay medyo energetic at matipuno rin dahil makikita natin siya sa kalaunan ay tumatakbo ng buong bilis tumatakas mula sa parusa ng kanyang guro. Ngunit hindi lamang ito ang mukha ni Yuzuki dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na isang mabuti at mapagbigay na tao na nagsisikap na tumulong sa iba bagamat ito ay mga salita lamang niya dahil iba ang ipinapakita ng kanyang mga aksyon. Sa isang punto kapag ang isa pang estudyante ay nagbigay sa kanya ng isang bag si Yuzuki ay masyadong tapat at sinasaktan ang damdamin ng babae at kalaunan sa mga klase sa physical education siya lang ang namumukod tangi dahil hindi niya hinahayaang maglaro ang ibang mga babae na nagpapatunay na siya ay isang medyo makasarili na babae. Kaya naman sinisikap ni Nozaki na intindihin ng mabuti ang personalidad ng babae at nang siya ay maparusahan at bigyan ng tungkuling magdala ng ilang papeles sa silid-aralan ng agham sinasamahan siya ng batang lalaki na makipag-chat sa kanya at subukang tuklasin ang kanyang personalidad. Sa kurso patungo sa silid-aralan ng agham may sensinang nakinig si Nozaki habang tinukoy ni Yuzuki ang kanyang sarili bilang isang mabuting tao na laging handang tumulong sa ibang ngunit sa kabilang banda ay napansin niya na habang nasa daan wala siyang ginawa kundi ang sirain ang gawain ng iba na naging dahilan upang isipin niya na siya ay egotistical. At ito ay nakumpirma ng ilang sandali nang umalis ang batang babae sa lugar na iniiwan sa kanya ang lahat ng gawain ng pagkuha ng mga papel sa silid-aralan ng agham na nangangako na babalik siya upang tulungan siya ngunit malinaw na hindi siya bumalik. Pagkatapos nito nag-usap sila ni Socorro tungkol sa babae at habang naglalakad sila patungo sa exit ng school bigla silang nakarinig kaya tumungo siya sa singing club kung saan nanggagaling ang boses at sa pagbukas ng pinto nalaman niyang ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Yuzuki na malinaw na nag-iwan sa kanya nang hindi makapagsalita na nag-conclude na hindi niya maiintindihan ang personalidad ng babaeng ito. Lumipas ang isang araw at sa kalagitnaan ng pahinga sa pagitan ng mga klase si Maki Shiba upang tulungan si Socorro na makahanap ng modelo para sa karakter na hinahanap niya ay ipinakilala siya sa isang batang babae na nagngangalang Kishima na tinatawag na prinsipe ng lahat sa paaralan. Ito ay dahil si Kishima ay medyo matikas nakakabigay puri at napaka-chivalrous sa lahat tumatanggap ng papuri mula sa mga babae at lalaki sa paaralan. Dahil dito natural na magkaaway noong una ang babae at si Maki Shiba dahil pareho silang nagkompetensya upang subukang maging pinakamahusay sa lahat ngunit sa huli naging mabuting magkaibigan sila. Nang maglaon pagkatapos na maipakilala ni Kishima ng maayos ang kanyang sarili sa ating pangunahing tauhan at pagkatapos na hindi siya komportable sa harap ni Nozaki tinanong niya siya tungkol sa relasyon nila ni Maki Shiba at Nozaki.
Dahil dito ay kinakabahan ang dalaga at si Makishiba dahil ayaw nilang ipahalata kay Kishima na palihim silang nagtatrabaho para kay Nozaki kaya nanahimik sila. Di nagtagal pagkatapos ng pag-uusap na ito tumingin si Kishima sa kanyang relo at napagtantong huli na siya sa theater club kaya nagre-relax siya dahil alam niyang hindi siya dadalo ngunit pagkatapos ay lumabas sa eksena ang direktor ng club na nagngangalang Hori upang kunin siya ng puwersahan. Makalipas ang ilang oras sa apartment ni Nozaki si Makishiba at ang aming babae ay nagtatrabaho gaya ng nakagawian at habang ginagawa nila ito napansin niya ang dalawang di pangkaraniwang pirma sa mga panel ang isa ay hugis pusa at ang isa ay naka-underwear. Dahil dito iniisip niya na si Nozaki ay may isang masamang babae na nagtatrabaho para sa kanya ngunit dahil ayaw niyang umabot sa conclusion na iyon nagsimula siyang maghanap sa susunod na araw para sa may-ari ng lagdang iyon. Una tinanong niya si Yuzuki at dahil balentuna siyang tumugon alam niyang hindi siya ang may-ari ng mga lagda. Pagkatapos ay dumating si Kishima upang humingi ng tulong sa aming babae sa ilang mga bagay kaya napunta siya sa teatro ng paaralan na nagpinta ng mga bagay sa entablado para sa isang nalalapit na dula at habang ginagawa ito binibigyan siya ni Hori ng higit pang trabaho na tinanggap niya nang hindi nagrereklamo. Nang ibigay sa kanya ni Hori ang huling piraso ng kahoy na kailangan niyang ipinta napansin ng bida na nakalagay dito ang pirma ng pusa na nakita niya kanina at hinihiling na sana ay buong araw niyang hinanap ang may-ari kaya ngayong nakita niya ito diretso siyang pumunta kay Hori. Sa kanyang malas hindi ito posible dahil hinabol ni Hori si Kishima at pilitin siyang magtrabaho. Kaya naman sa gitna ng kanyang galit pinigilan ni Sukora ang dalaga at sa ginawa nito ngayon ay makakausap na niya ng mag-isa si Hori. Tinanong niya siya kung ang pirma ng pasang iyon ay sa kanya bukod sa pagbanggit sa iba pang pirma sa hugis ng damit na panloob at dito sinagot ni Hori na sila nga ang mga pirma niya na ikinagaan ng loob ni Sukora na malaman na ang mga pirma ay nanggaling sa isang lalaki at hindi sa isang batang babae tulad ng naisip niya at pagkatapos ng mahabang pag-uusap ang dalawang ito ay naging magkaibigan. Kinabukasan dumating si Sukore sa apartment ni Nozaki para magtrabaho gaya ng dati ngunit pagkatapos ay nakita niya si Hori doon kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya rito. Ang mga sagot na pumunta siya rito para humingi ng tulong kay Nozaki sa pagsusulat ng magandang script para sa kanyang dula. Nang hapong iyon sa kabila ng kanilang mga pagsisikap hindi nila naabot ang anumang bagay at nagpapatuloy ito hanggang sa susunod na araw nang sa gitna ng pasilyo ay nagsimula silang mag-usap tungkol dito na nakakuha ng atensyon ni Kishima kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang relasyon ni Hori kay Nozaki. Dahil alam niyang hindi niya masasagot na magkasama sila sa isang script nagpasya siyang magsinungaling at sinabi sa kanya na may sikreto ang mga lalaki na isang masamang ideya dahil nagsaselo si Kishima kaya hinarap niya si Hori para tanungin siya kung sino ang mas cute siya o si Nozaki. Dito tumugon si Hori na nakita niyang mas kaakit-akit si Nozaki na nagpalungkot sa kanya kaya niyakap niya si Sukora upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng mga klase tinanong siya ng aming babae kung ano ang nararamdaman niya para kay Hori kung saan sinabi niya na nararamdaman niya ang pag-ibig dahil gusto niya itong pakasalan. Nagbigay ito kay Sukora ng magandang ideya dahil ang paksa ng pag-ibig na ito ay humantong sa kanya na sumama kina Nozaki at Hori upang sabihin sa kanila ang kanyang ideya sa script na maaaring magsilbi sa kanila na nagaganap sa isang kasal. Sa ganitong paraan siya at si Hori ay nagsimulang bigyang kahulugan ang mga karakter ng script at bagaman sa una ay nagkamali ang lahat ginagawa niya ang kanyang makakaya at nagagawa niyang bigyang kahulugan ang kanyang karakter ng napakahusay na pinahanga niya sina Cory at Nozaki. Sa kabilang banda ang aking Kishima ay nag-espiya sa buong eksenang ito at si Nozaki na napansin ang kanyang presensya ay pinilit siyang lumahok sa pagtatanghal at siya ay gumawa ng napakagandang trabaho na sa huli si Nozaki ay nakapagtapos ng pagsulat ng isang magandang script para kay Hori na ibinigay niya sa kanya sa ibang pagkakataon at kasama nito ang kanyang trabaho ay tapos na. Sa ibang araw ang aming bida at ang aking Kishima ay nasa apartment ni Nozaki na nagtatrabaho gaya ng dati. Nang matapos ang kanilang trabaho nagpasya silang magpahinga. Sa sandaling iyon tinanong ng aking Kishima si Nozaki kung maaari siyang mag-overnight sa apartment kung saan sumang-ayon si Nozaki na nakakapanabik sa ating bida. Siya ay sabik na umaasa sa paggugol ng isang magandang oras na magkasama at nagtanong sa aking Kishima kung ano ang mga plano nila bukod sa pagtulog.
Ang aking Kashima ay tumugon na gagawin nila ang karaniwan kapag sila ay nag-iisa makipag-usap tungkol sa mga babae o mas tiyak makatanggap ng payo mula kay Nozaki kung paano makikipag-ugnayan sa kanila dahil ang aking Kashima ay hindi sanay sa aspetong iyon. Nagiging maliwanag ito sa ilang sandali pagkatapos umalis si Sakura dahil ang aking Kashima ay napatunayang hindi na kayang makipag-ugnayan sa mga batang babae ng video game. Ito ay humantong sa mga alaala ng aking Kashima kung saan inamin niya ang kanyang kahirapan sa pakikipag-usap sa mga babae sa totoong buhay at sa mga laro sa kabila ng patuloy na pagkabigo ay hindi siya sumuko. Gayunpaman ang kanyang pagkahumaling sa mga laro sa pakikipag-date ay humantong sa kanya upang maging isang dalubhasa sa pakikitungo sa mga virtual na babaeng karakter na nag-iwan sa kanya ng hamon na matutong makipag-ugnayan sa mga tunay na babae. Sa kasalukuyan habang naglalaro ang aking Kashima ng kanyang pakikipag-date hindi inaasahang dumating si Nozaki at pinag-isipan ang sitwasyon isinasaalang-alang ang pag-alis. Gayunpaman hinihikayat siya ng aking Kashima na manatili at hinihikayat siyang subukan ang laro kahit man lang para sa isang bagong karanasan. Lumilikha si Nozaki ng isang karakter sa laro na may parehong pangalan bilang pangunahing tauhan ng kanyang manga at dahil ang karakter na ito ay sumasalamin sa babaeng karakter ng manga tinatanggihan ni Nozaki ang lahat ng mga batang babae sa laro na nakakabigo sa aking Kashima. Sa makatuwid iminumungkahi ng aking Kashima kay Nozaki na magsimula siyang muli lumikha ng isang karakter na may ibang pangalan. Pumili si Nozaki ng isang batang babae na halos kapareho ni Sakura kaya naghinala ang aking Kashima na may nararamdaman si Nozaki para sa kanya. Gayunpaman nabigo si Nozaki sa kanyang mga pagtatangka na manalo sa 2D na babae dahil sa maling pagpili na nagtulak sa kanya na tumawag kay Sakura para sa tulong. Natutuwa siya na nakipag-ugnayan sa kanya si Nozaki ngunit bago siya makasagot ibinabana niya ang tawag iniwan siyang interesado ngunit masaya na makatulong. Si Nozaki ay patuloy na nagpupumilit na manalo sa 2D na babae nang hindi matagumpay kaya ang aking Kashima ay nagmumungkahi na makipag-usap siya sa isang NPC na nagngangalang Tom Oda ang matalik na kaibigan ng kalaban sa laro. Sa una si Nozaki ay nag-aalangan na humingi ng tulong kay Tom Oda na iniisip ang pagtataksil ngunit lumalabas na si Tom Oda ay isang mahusay na kaibigan sa laro na tinutulungan ang kalaban sa loob ng maraming taon upang manalo sa babaeng mahal niya. Ang pagtuklas na ito ay nakakaapekto kay Nozaki at sa aking Kashima na matapos ang laro ay nagpa siya na lumikha ng isang kwento ng pag-ibig para kay Tom Oda. Nagsasaliksik sila sa manual ng laro at nagpa siya na ang pinakamahusay na interes sa pag-ibig para kay Tom Oda ay ang bida. Sa ganitong paraan ginugugol nila ang buong gabi sa pagguhit ng kwento at kinabukasan nakita ng ating bida na pareho silang pagod sa sahig sa tabi ng kwento ng pag-ibig na ginawa nila para kay Tom Oda na ikinagulat niya sa magagawa ng dalawang lalaki sa isang gabi. Nang maglaon sa araw ding iyon sinabi ng aking Kashima sa ating bida na napakahusay niyang makipag-usap sa mga babae at makipag-date sa mga laro kung saan itinanong niya kung ang karanasang iyon sa mga batang babae ay gumagana para sa kanya sa totoong buhay. Bilang tugon higit siyang tumutugon sa mga aksyon kaysa sa mga salita dahil sa pagpasok niya sa paaralan nakikipag-hangout siya sa ilang mga batang babae at nagsimulang makipag-ugnayan sa kanila bagaman hindi ito ganap na nangyari bilang ilang sandali pagkatapos niyang magpadala ng pribadong mensahe kay Sakura na humihiling sa kanya na ilayo ang mga babae sa kanya dahil hindi siya komportable. Sa kabila ng masamang karanasang ito ang kabalintunaan ng eksenang ito ay nagpasimulang makita siya ng ibang mga lalaki bilang isang Casanova kaya humingi sila ng tulong sa mga batang babae na nag-imbite sa kanya sa isang kaganapan ng mag-asawa na sinang-ayunan niya ng walang problema ngunit hindi nagtagal nagsisi siya dahil alam niyang hindi niya kayang harapin ang mga babae kaya humingi siya ng tulong kay Nozaki tungkol dito. Kaya sa apartment ng huli parehong nagsasanay ng magkaibang sitwasyon ng mag-asawa at higit pa rito sumama si Sakura sa ilang sandali pagkatapos at ang tatlo ay gumugol ng buong hapon sa problemang ito na hindi umabot sa anumang conclusion maliban sa tatlong kumikilos na parang mga batang babae sa banyo ng apartment. Dahil dito sa huli hiniling ni Makishima kay Kashima na pumunta sa kaganapan ng mag-asawa bilang kapalit nito at nang sabihin niya sa mga lalaki na nag-imbite kay Makishima tungkol dito nagulat sila ngunit sa parehong oras gumaan ang pakiramdam nila nang malaman na ang isang batang babae na tulad ni Kashima ay hindi magnanakaw ng kanilang mga pagkakataon sa mga batang babae sa kaganapan kahit na sa kanilang kasawian nakuha niya ang lahat ng atensyon iniwan silang lahat ng kompetisyon.
Makalipas ang mga araw nag-iisang dumating si Sukore sa apartment ni Nozaki para magtrabaho gaya ng dati at sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang editor na paparating na. Dahil dito sinimulan niyang ayusin ang lugar para salubungin ang kanyang editor ng may karangalan habang inilalarawan niya ang kanyang editor bilang isang taong mature at seryoso. Dahil dito iniisip ng ating bida na ang editor na ito ay isang babaeng nasa hustong gulang na may isang uri ng eksklusibong relasyon kay Nozaki. Na medyo nag-aalala sa kanya ngunit pagdating ng editor na nagngangalang Ken na panatag ang loob niya nang makitang isa lang itong sobrang timbang na nasa hustong gulang na lalaki ngunit hindi lamang gumaan ang pakiramdam niya nakaramdam din siya ng kaunting awa para kay Nozaki habang tinatrato ni Ken ang batang lalaki na hindi niya pinansin. Minamaliit siya ng kanyang editor. Bilang tugon sinabi niya sa kanya na hindi ganoon iyon at para patunayan ito ipinakita niya sa kanya ang ilang mga mensahe kung saan halos agad na tumugon si Ken na nilinaw na natutuwa siyang makatrabaho siya. Katulad nito ipinaalam ni Nozaki kay Sukore na mas gusto niyang magkaroon ng isang editor tulad ni Ken kaysa sa isang ganap na mayabang at walang silbi dahil nakuha niya ang isang dating editor na nagngangalang Mino na ganoon din. Bago pala naging editor ni Nozaki si Ken ay inokupahan na ni Mino ang posisyon na iyon at hindi siya masyadong nakakagawa ng trabaho dahil lagi siyang nagbibigay ng halata at walang katuturang mga ideya sa bata na naging dahilan para ma-stress si Nozaki sa tuwing nag-uusap sila sa telepono tungkol sa mga potensyal na kwento. Bilang karagdagan si Mino ay palaging gumuhit ng isang rakon sa bawat panel ng manga ni Nozaki na malinaw na hindi nasisiyahan sa kanya at ngayon na nakita ito ng aming bida sa kanyang sariling mga mata hindi rin niya gusto na makita ang hayop na iyon sa bawat panel. Kinabukasan sa klase nagmadali siyang pumunta kay Nozaki para ipaalam sa kanya na nakakita siya ng bagong manga kung saan lumalabas ang sikat na raccoon drawing at ang manga na ito ay talagang maganda dahil sa kabila ng pagkakaroon ng raccoon bilang bida ang manga ay may malalim at puno ng misteryo at takot na nag-iiwan sa kanila ng lubos na humanga. Nang makita ang pangalan ng artist na si Miyako nag-isip sila ngunit pagkalabas ng klase nakilala nila siya na lumabas na walang iba kundi ang kapitbahay sa ibaba ni Nozaki. Inaanyayahan niya silang dalawa na magpalipas ng hapon sa kanyang apartment na sinang-ayunan nila ng walang problema at sa sandaling naroon nagsimula silang tatlo na pag-usapan ang tungkol kay Mino dahil ang ideya para sa manga na binabasa ng ating bida ngayon ay balentuna mula sa kanya. Ito ay kung paano sinimulan ni Miyako na ipakita sa kanilang dalawa ang iba't ibang manga ideya na ibinigay sa kanya ni Mino na lahat ng ito ay malinaw na napakasama at habang pinapuna nila ang mga ideyang ito dumating si Mino sa lugar kung saan dumating upang kunin ang ilang mga bagay bagamat siya ay talagang dumating upang ipagpatuloy ang pagtulong kay Miyako sa higit pang mga ideya at dahil narito si Nozaki siya ay nagtakda upang asarin siya ng kaunti. Dahil dito wala nang gagawin doon ang bata at si Sukore kaya umalis na sila ng walang pahinga at habang ginagawa nila ito nagpadala si Nozaki ng mensahe kay Ken para sabihin sa kanya na masaya siya na maging editor siya na agad niyang sinagot na magpapatuloy siya sa pagiging editor niya ng mas mahabang panahon at bilang payo hiniling niya sa kanya na magsikap dito. Ito ay nag-iiwan sa batang lalaki ng higit sa nilalaman na natutuwa na siya ay kanyang editor kaysa sa isang tulad ni Mino. Sa kabila nito lumitaw ang isang maliit na pagtatalo sa pagitan ni Ken at Nozaki. Dahil ang gawain ng batang lalaki ay hindi lubos na malinaw sa mga guhit dahil ang babaeng bida sa halos bawat panel ay hindi nagpapahayag ng anumang emosyon at kahit ilang beses na tanungin ni Ken si Nozaki kung ano ang gustong ipahayag ng babaeng bida hindi niya ito masagot ng maayos kaya naman ang babae ay nagpapadala sa babae o kahit na ilang beses niyang tanungin si Nozaki pangunahing tauhan upang ipahayag. Bilang resulta nito kinabukasan ay napilitang gumanap si Nozaki bilang babaeng bida ng kanyang manga at nagsimula muna siyang magbigay ng lutong bahay na pagkain sa kanyang mga kaklase upang maramdaman ang emosyon ng karakter ngunit ang tanging nararamdaman niya dito ay kasiyahan na malinaw na hindi siya ang hinahanap. Pagkatapos ng makita si Kasimo na na-corner ng ilang mga batang babae sinubukan niyang tulungan itong makatakas mula sa kanila kaya kumuha siya ng cart at dinala siya tumakas mula sa mga babae at sa wakas ay nagtago mula sa kanila at kahit na ito ay naging maayos hindi rin niya naramdaman ang anumang uri ng emosyon sa paggawa nito. Kaya naman sa huli ay sumuko na siya at pagdating sa bahay tinawagan niya si Ken para sabihing hindi pa siya handang ilarawan ang emosyon ng babaeng bida kaya humihingi siya ng oras bulalas na kailangan niyang pag-aralan ang emosyon ng mas mahabang panahon.
Sa isa pang araw ng trabaho nagpatugtog si Sukore ng ilang musika sa opera upang buhayin ang kapaligiran at binanggit niya kay Nozaki na ang kumanta ng kanta ay si Yuzuki. Nang marinig ito nagpasya siyang ihinto ang musika at magtrabaho nang wala ito dahil mas gusto niyang makinig sa katahimikan kaysa sa pagkanta ni Yuzuki dahil kahit gaano pa ito kaganda kumanta hindi niya maiwasang isipin na ang babae ay parang sirena habang inaakit nila ang mga mandaragat gamit ang kanilang kanta para lamang kitilin ang kanilang buhay pagkatapos at ganoon din ang iniisip niya tungkol kay Yuzuki. At ito ay higit pa o hindi gaanong totoo dahil makikita natin kung paano sinaktan ni Yuzuki ang isang batang lalaki na nagngangalang Wakamatsu na isa sa mga matalik na kaibigan ni Nozaki. Nang magkita ang dalawang ito makalipas ang ilang sandali nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap kung saan binanggit ni Wakamatsu kay Nozaki na hindi siya makatulog dahil nabubuhay siyang stress sa pagmamaltrato at suntok ni Yuzuki. Sa harap nito iniimbitahan siya ni Nozaki sa kanyang apartment sa kondisyon lamang na tulungan siya sa kanyang manga trabaho na kung saan ang isa ay sumang-ayon at umaasa na hindi bababa sa siya ay makakatulog ng maayos doon. Kabalintunaan na gawa ni Wakamatsu na makatulog ng mahimbing sa apartment ni Nozaki dahil sa sandaling magsimula ang kanta na may boses ni Yuzuki tuluyang nakatulog si Wakamatsu. Dahil dito kinabukasan ay hiniling ng bata kay Nozaki na pahiram sa kanya ang kantang iyon upang makatulog din siya gaya ng nakaraang gabi at bagaman sa una ay nag-aalinlangan si Nozaki kung ibibigay sa kanya ang pendrive ng kanta o hindi sa huli ay ibinigay niya ito sa kanya pagkatapos na mangako si Wakamatsu na tutulungan siya sa kanyang gawaing manga. Ngunit ito ay isang masamang ideya dahil ito ang naging dahilan upang maramdaman ni Wakamatsu ang dalawang magkaibang emosyon para kay Yuzuki nang hindi niya nalalaman. Sa isang banda gusto niya ang boses ng kanta na tumutulong sa kanya sa pagtulog at sa kabilang banda hindi niya gusto ang pagmamaltrato ni Yuzuki. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos ng pagmamaltrato sa kanya muli sinubukan ni Nozaki na tulungan siyang kausapin ang babae at subukang linawin ang buong sitwasyon ngunit hindi pinansin ni Wakamatsu ang payo ng batang lalaki at nagpa siya na sundin ang payo ng love manga. Sa ganitong paraan inaanyayahan niya si Yuzuki sa balkonahe ng paaralan upang mag-usap ng seryoso at sa sandaling magkita ang dalawa dito ang lahat ay nagiging masama hanggang sa mas masahol pa dahil ang babae ay walang pakialam sa kung ano ang iniisip o sinasabi ni Wakamatsu tungkol sa kanya habang siya sa kanyang bahagi ay umamin na hindi niya gusto ang pagmamaltrato nito at kahit na sinasabihan siya ng masasakit na bagay ngunit hindi man lang siya kumikibo. Kaya't sa huli sa gitna ng nakakahiyang eksenang ito nagpasya siyang bigyan siya ng ilang guwantes upang tapusin ang lahat ng ito minsan at para sa lahat. Kinabukasan sa kalagitnaan ng klase nakatanggap ang ating bida ng mensahe ng pagkabalisa mula kay Nozaki kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit at tumakbo sa apartment ng batang lalaki at pagdating nadatnan niya itong lubos na may sakit. Pagkatapos nito dumating din sina Wakamatsu at Hori sa lugar dahil hindi sinasadyang nagpadala si Nozaki ng mensahe sa kanila ngunit dahil nandito sila binibigyan niya sila ng misyon na tulungan siyang tapusin ang kanyang manga work. Sa ganitong paraan bumaba sa trabaho sina Sukore Hori at Wakamatsu para tapusin ang gawain ng batang lalaki ngunit sa totoo lang hindi nila alam kung ano mismo ang gagawin o kung paano magsisimula dahil hindi pa nila nagawa ang bahagi ng gawaing ginagawa ni Nozaki. Para sa kadahilanang ito ginagawa ng bawat isa ang kanilang nalalaman at kaya. Sa isang banda sinimulan ng bida at Hori ang pagputol ng mga panel ngunit ginagawa nila ito ng masama na nag-aaksaya sila ng kaunting oras. Si Wakamatsu sa kabilang banda ay naghahanda lamang ng ilang tsaa para sa dalawa pabagaman sa parehong paraan nagsimula rin siyang gumawa ng ilang mga guhit na tinanggihan ni Sukore at Hori. Sa kabila nito patuloy pa rin silang tatlo na nagsisikap sa trabaho at humihingi pa sila ng tulong kay Nozaki para ipaliwanag sa kanila kung anong klaseng emosyon ang ipinapahayag ng mga karakter sa bawat panel ngunit sa parehong paraan ang bawat isa ay nagbibigay kahulugan sa kung ano ang gusto nila kaya sa huli natapos nila ang trabaho sa paggawa ng anumang bagay ngunit ipinagmamalaki nila na natapos ito at least. Pagkatapos nito pumunta si Sukore sa silid ni Nozaki upang bigyan siya ng mainit na sabaw na makakain ngunit bago niya ito maibigay bigla itong nagising na natatakot sa dalaga. Kinabukasan kapag medyo bumuti na ang pakiramdam niya binalikan niya ang lahat ng ginawa ng kanyang mga kaibigan at nang makita ang kapahamakan ng kwentong inimbento nila bago siya magalit at sumigaw nagpasya siyang kumalma at naisip na ang pinakamagandang bagay sa sitwasyong ito ay humingi ng kaunting oras sa kanyang editor.
Makalipas ang mga araw nang matapos ang aming bida para sa araw ng pag-aaral at patungo sa labasan ng paaralan, nakasalubong niya si Nozaki na mag-isa. Paglapit sa kanya, tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa, na sumagot siya na wala dahil natapos na niya ang kanyang araw ng pag-aaral at ang kanyang trabaho na iwan siyang walang magawa. Ang masaklap pa, walang libangan si Nozaki. Dahil dito niyaya siya ni Sakura na mamasyal sa mall para subukang magsaya at maghanap ng libangan, bagamat ang totoong intensyon niya ay makipag-date sa kanya. Sa kasamaang palad, nagkamali ang buong pseudo-date na ito. Nang nasa mall, hindi mapigilan ni Nozaki na isipin ang kanyang trabaho. Ang bawat aktibidad na ginawa nila sa anumang paraan ay nauwi sa kinasasangkutan ng mga karakter mula sa kanyang manga. Umabot sila sa punto na sinubukan pa niyang magsuot ng sailor suit para makita kung ano ang magiging hitsura nito sa babaeng bida ng kanyang manga, ngunit dahil siya ay isang matangkad at matipunong lalaki, ang suit ay masyadong maikli para sa kanya. Di nagtagal, nakasalubong nila si Miko Shiba na bumibili ng ilang 2D girl action figure na lumikha ng awkward na sandali sa pagitan nilang tatlo. Lalong lumala ang sitwasyon nang hilingin ni Nozaki kay Miko Shiba na subukan ang sailor suit na binili niya, na labis na ikinainis niya na nauwi sa paghagis kina Nozaki at Sakura sa hangin. Pagkatapos nito, pumunta si Sakura sa bookstore ng mall para bumili ng mga gamit para sa kanyang art club at sinamahan siya ni Nozaki. Sa pagitan nilang dalawa, nakabili sila ng kaunti at pagkatapos ay iniwan nila ang nakakahiya at hindi kasiya siyang karanasan, na ito ay nag-iwan kay Sakura na medyo malungkot dahil akala niya ay sa wakas ay makikipag-date siya sa batang lalaki na gusto niya, ngunit hindi ito naging ganoon. Mabuti na lang at bigla siyang niyaya ni Nozaki na maghapunan sa bahay nito, na halatang sumang-ayon ito ng higit sa tuwa sa pag-aakalang makakadate na niya ito sa wakas. Halos ganoon na nga, pagdating nila sa apartment ni Nozaki, kinain niya ang inihanda nito para sa kanya at hindi nagtagal ay binigyan niya ito ng regalo, ang sikat na sailor suit na binili niya sa mall. Nasiraan ng loob nito si Sakura dahil alam niyang gusto niya itong magmodelo para sa kanya gamit ang suit, ngunit halatang wala siyang balak na gawin iyon. Gayunpaman, sa kabutihang palad para sa kanya, si Miko Shiba ay nakarating sa lugar at ito ang nagtapos sa pagmomodelo para kay Nozaki. Kabalintunaan ito ang nagbunsod kay Sakura na hilingin kay Nozaki kinabukasan na magmodelo para sa kanyang art club dahil nakita niyang mahusay itong nagmodelo noong nakaraang araw. Noong una ay tumanggi si Miko Shiba, ngunit pagkatapos ay tinanggap na magmodel para sa kanila dahil sa pagpilit ng ilang mga batang babae mula sa club. Sa kadahilan ng iyon, mamaya sa bahay nagsimulang mag-practice si Nozaki ng iba't ibang mga pose gamit ang kanyang mga action figure, ngunit dahil mayroon lamang siyang 2D girl figure, na uwi siya sa panggagaya ng mga pambabaeng pose na medyo nawala ng loob sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa art club with all the attitude to do his modeling job. Napakaganda ng kanyang ginawang pagsunod lamang sa utos ng mga babae at nanatiling tahimik. Gayunpaman, napatunayang nakakapagod ang pananatili sa loob ng mahabang panahon, kaya pagkatapos gumawa ng maraming pose, na isipan ni Miko Shiba na magretiro, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Sa kabutihang palad para sa kanya, dumating si Nozaki sa club na ikinatuwa ni Miko Shiba dahil alam niyang tutulungan siya nitong makatakas. Gayunpaman, nabaligtad ang lahat ng si Nozaki ay naging isa na lamang miyembro ng club at saglit na pumalit sa lugar, inutusan ang lahat ng mga babae sa club na magmodelo kasama si Miko Shiba, na iniwan siyang nag-iisang dragsman. Pagkatapos nito, nagpasalamat ang mga babae sa club kay Miko Shiba sa pagmomodelo para sa kanila. Sa gitna ng pakiramdam na kailangan nila, nagkomento si Miko Shiba na handa siyang magmodel ng maraming beses hanggat gusto nila, na nagpapakita ng kanyang sarili na medyo mayabang at mayabang. Gayunpaman, hindi nagtagal, pinagsisihan niya ito dahil natuklasan niya na mayroon siyang pagkukulang, kaya nasasabi niya ang mga bagay na hindi niya talaga nararamdaman at sinasabi lang niya ang mga ito para pasayahin ang iba. Sa isa pang ganap na bagong araw, binanggit ni Kishima kay Miko Shiba na kakaiba ang kinikilos ni Hori sa kanya. Napansin niya na mas malayo siya at mas malamig kaysa karaniwan at nagtataka kung bakit. Ang lahat ng ito ay may paliwanag. Mga araw bago si Hori ay nasa bahay ni Nozaki at nanghiram ng manga ng isang babae. Kinabukasan ng manga na iyon ay napunta sa mga kamay ni Kishima pagkatapos ihagis ni Hori ang kanyang backpack na may manga sa loob. Sa pag-inspeksyon sa manga, si Kishima ay naiwang walang imak. Ang nilalaman ay sobrang matamis at malambot para sa kanyang panlasa.
Sa isang sandali naisip niya na ang may-ari ay maaaring isang nangangailangang batang lalaki na nananabik ng pagmamahal. Gayunpaman sa mas malapit na pagsisiyasat nagulat siya nang makita ang pangalan ng may-ari Hori. Para sa kadahilanang ito kinausap niya si Miko Shiba upang sabihin sa kanya ang kwento ng manga. Parehong nagtatapos sa pagbibigay kahulugan sa isang romantikong eksena kung saan hindi masyadong naiintindihan ni Kishima ang premise ng kwento ng pag-ibig ng manga dahil itinuturing niyang tanga ang babaeng bida sa labis na paghanga sa lalaking bida. Ito ay humantong sa kanya upang makipag-usap kay Nozaki tungkol sa parehong bagay ngunit siya bilang tagalikha ng manga ay nagsasalita lamang tungkol sa kanyang karanasan sa pagguhit ng kwento at ng mga karakter. Makalipas ang ilang oras sa isang theatrical rehearsal na pagtanto ni Kishima na labis na nasisiyahan si Hori sa paglalaro ng papel na prinsesa. Kaya naman pagkatapos ng rehearsal tinanong niya ito kung anong palda ang itinuturing niyang angkop para sa kanya. Sa totoo lang nagtatanong siya iniisip siya. Nang maglaon ng parehong palda ay napupunta sa locker ni Hori na lubhang nakakainis sa kanya. Lumalala ang sitwasyong ito kapag itinuturing siyang pinakamahusay ni Kishima. Ang pagkamuhi ni Hori kay Kishima ay lalo pang tumaas nang maglagay siya ng iba't ibang kasuotang pambabae sa kanyang locker sa loob ng ilang araw iginiit na dapat mong gampanan ang papel na prinsesa. Kinabukasan sa apartment ni Nozaki tinutulungan ni Socorro Wakamatsu at Hori ang mangaka gaya ng dati. Gayunpaman hindi makagawa ng magandang trabaho si Hori dahil palagi siyang lumalampas sa bilang ng mga background at panel na pinipilit siyang gawing muli ang kanyang bahagi. Sinubukan ni Nozaki na udyukan siya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na gumawa din siya ng masamang background noong una at nanalo pa rin sa mga baguhang paligsahan sa mangaka. Ngunit kahit na may ganitong motibasyon hindi pa rin magawa ni Hori ang kanyang trabaho ng maayos. Si Nozaki ay namagitan upang ipakita sa kanya kung paano ito gagawin ngunit sa kabalintunaan siya ay gumagawa ng isang mas masahol na trabaho kaysa kay Hori iginuhit ang mga karakter na may kakaibang mga pananaw at paglutas ng problema sa mga simpleng kahon sa ibabaw ng mga karakter upang mapanatili ang isang disenteng pananaw. Nagreklamo si Hori tungkol dito kaya kinabukasan humingi ng tulong si Nozaki kay Kishima. Inirerekomenda niya ang paggamit ng mga larawan bilang sanggunian upang matutong gumuhit ng mga pananaw. Kaya inilagay ni Nozaki sina Kishima at Hori sa entablado para kunan sila ng litrato at gamitin ito bilang sanggunian. Bagamat maganda ang naging resulta ng larawan na humaling si Nozaki sa pagkakaiba ng taas sa pagitan ni Sakura at Hori at muling pumunta sa mga kahon upang aipantay ang mga ito na muling ikinainis ni Hori. Nang maglaon sa araw ding iyon binanggit ni Hori kay Kishima na mamamalagi siya ng gabi sa bahay ni Nozaki na nagtatrabaho. Sa isang sandali naisip ni Kishima ang pag-aaral na gumuhit tulad ni Hori para manatili siyang gabi sa bahay ng kanyang minamahal. Gayunpaman hindi ito nagtatapos ng maayos para kay Hori dahil sa susunod na araw sa panahon ng isang pag-eensayo sa theater club ay nakatulog siya ng ilang segundo at pagkagising ay nakita niya ang sikat na kahon na gumugulo sa kanya na naging dahilan upang matamaan niya ito at bumagsak si Kishima sa lupa na sinundan ng kanyang sarili na tuluyang nakatulog. Nang makita siyang ganito hindi mapigilan ni Kishima na makita pa rin siya bilang isang prinsesa at inilabas siya sa tabi ng kanyang prinsipe na dinala siya sa infirmary sa nakakatawa at maluho na paraan na may maskara ng kabayo sa kanyang ulo. Si Hori nagising sa gitna ng daan ay nagulat at natakot nang makita ang isang taong may maskara ng kabayo na humahantong sa kanya sa infirmary. Pagdating doon inihayag ni Kishima ang kanyang pagkakakilanlan na nagdudulot ng kaunting lamang kay Hori. Dahil dito nakita namin na mas motivated si Hori sa kanyang trabaho matapos ang karanasang pinamunuan siya ng isang babaeng kabayo dahil ito ang nagbibigay inspirasyon sa kanya na magsulat ng love story based dito. Sa gitna ng tag-ulan nakita ng ating bida ang kanyang sarili na nakulong sa ulan matapos niyang malaman na nakalimutan niya ang kanyang payong kaya nahirapan siyang umuwi. Sa kabutihang palad lumitaw si Nozaki sa tamang oras upang tulungan siya ngunit nang matuklasan na nakalimutan din niya ang kanyang payong natagpuan nila ang kanilang sarili sa parehong sitwasyon. Nahaharap sa suliraning ito sinubukan ni Nozaki na gamitin ang kanyang jacket bilang proteksyon para kay Socorro ngunit ang tindi ng ulan ay nagiging sanhi ng pagkabasa ng jacket na iniwan silang walang pagpipilian kundi sumilong sa paaralan hanggang sa tumigil ang ulan.
Habang naghihintay sila nagsimulang mag-brainstorm si Nozaki ng mga senaryo para sa kanyang manga na kumukuha ng inspirasyon mula sa kasalukuyang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon lumitaw si Yuzuki upang bigyan ng payong si Sakura bago mabilis na umalis. Hawak ang payong pareho silang nagsimula sa paglalakbay pauwi na haharap sa ilang nakakahiyang sitwasyon mula sa hindi sinasadyang pagkabasa ni Nozaki ni Sakura hanggang sa pagkatilamsik sa kanya ng puddle na nagtapos sa pagsasalo nilang dalawa ng sakuna sa dumaan na sasakyan. Sa kabila ng mga pag-urong nasisiyahan si Sakura sa piling ni Nozaki sa ilalim ng payong na nag-i-imagine ng mga magagandang eksena na nagnanais na pahabain ang sandali. Gayunpaman nawala ang kanyang mga ilusyon nang binanggit ni Nozaki na nakalimutan niya ang kanyang mga damit sa sampayan. Nang maglaon sa pagdating sa bahay nakahanap si Sakura ng aliw sa isang tasa ng mainit na tsaa ngunit naputol ang kanyang katahimikan nang makuha ni Nozaki ang karumal-dumal na damit ng mandaragat iginiit na isuot at imodilo niya ito para sa kanya isang panukala na mahigpit niyang tinanggihan. Pagkalipas ng ilang araw nagtipon sina Sakura at Nozaki sa bahay ni Miyako upang suriin ang kanilang pinakabagong manga at humingi ng inspirasyon ngunit nahaharap sila sa parehong sitwasyon gaya ng dati. Lahat ng manga nila ay pinaglalaroan ng rakon dahil sa pagpupumilit ni Mano. Sinusubukan ni Nozaki na udyukan si Sakura na magreklamo kay Mano o kahit man lang itaas ang kanyang boses laban sa editor ngunit ibinunyag niya na bagamat nagrereklamo siya sa telepono palagi siyang sumusuko sa kanya bilang ebidensya ng kanyang mga gawa kung saan ang mga orihinal na dialogo ay binago ni Mano upang may angkop ang mga ito sa isang madlang nasa hustong gulang. Ang salubing ito ni Sakura ay nagpagalit kay Nozaki na humihiling na huwag niyang hayaan ang kanyang sarili na manipulahin ng editor. Nagkataon na tinawagan ni Mano si Miyako na nagbibigay ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga reklamo ngunit sa huli muling sumuko si Sakura sa mga manipulasyon ni Mano na ikinadismaya ni Nozaki. Sa pagtatangkang baguhin ang sitwasyon iminungkahi ni Nozaki kay Sakura na gumamit ng reverse psychology sa kanyang mga gawa na nagmumungkahi na isama niya ang mga rakon bilang pangunahing mga karakter upang pigilan si Mano mula sa kanyang pagpipilit. Kabalintunaan gusto ni Mano ang bagong diskarte na ito nang labis na pinupuri niya si Sakura ng maraming oras ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang mga komento at lumipat sa isang bagong plano na lumikha ng isang rakon na karakter na may isang malamig walang emosyon na personalidad bagaman ang pagtatangka na ito ay nabigo din kapag si Sakura ay umibig sa karakter. Nang mapansin ang interes ni Sakura kinonsulta ni Nozaki ang kanyang editor na si Ken tungkol sa mga ideya para sa kanyang manga na naglalayong magdagdag ng higit pang katatawanan at pantasya upang makipagkompetensya kay Miyako. Gayunpaman hindi kumbinsido si Ken at tinanggihan ang mga ideya na nag-udyok kay Nozaki na dumiretso sa punto at subukang pasayahin si Sakura sa pamamagitan ng pagguhit ng mga karakter sa mga costume ng rakon ngunit sinaway niya siya sa panggagaya kay Miyako at hinihingi ang higit na pagka-orihinal sa sarili niyang mga karakter. Ang pagpapalit ng mga eksena sa isang ganap na bagong araw binisita ni Wakamatsu ang bahay ni Nozaki para humingi ng tulong. Inimbitahan pala siya ni Yuzuki sa mga pelikula at hindi siya sigurado sa pagtanggap ng imbitasyon dahil sa magkasalungat na relasyon nila. Nahaharap sa sitwasyong ito hinikayat ni Nozaki si Wakamatsu na tanggapin ang imbitasyon ni Yuzuki na iniwan siyang walang pagpipilian kundi ang dumalo. Gayunpaman hindi sigurado kung paano kumilos sa petsa naghahanap ng inspirasyon si Wakamatsu mula sa manga ni Nozaki. Kaya nakilala ng batang lalaki si Yuzuki sa sinehan ngunit ang outing ay nagre-resulta sa isang serye ng mga hindi magandang pangyayari. Manipulates ni Yuzuki ang espasyo ni Wakamatsu kinuha ang kanyang armrest inumin at popcorn. Sa panahon ng pelikula natutuwa si Wakamatsu sa kanyang sarili at tinatawanan ang mga biro ng karakter habang si Yuzuki ay natatawa sa mga kasawian ng pangunahing tauhan na nagtatanong sa kanyang katinoan ng dalaga. Lumalala ang sitwasyon ng pagkatapos ng pelikula ay pinagtatalunan nila ito pinuri ni Yuzuki ang mga kontrabida at napagod si Wakamatsu sa kanyang mga komento sa kalaunan ay sinisigawan siya na tumahimik. Pag-uwi pagkatapos ng petsang ito nagsisisi si Wakamatsu na pumunta ngunit nagbago ang isip niya nang banggitin ni Yuzuki na mayroon siyang mga tiket sa amusement park at planong gamitin ang mga ito kasama ng ibang mga lalaki na nagdulot ng paninibugho sa kanya at pinilit siyang imbitahin siya sa halip na iba. Kinabukasan sa paaralan may hindi nalutas na isyu si Wakamatsu na hinahanap ang mga awit na responsable para sa kanta na tumutulong sa kanya na matulog sa gabi.
Upang gawin ito nag-espiya siya sa singing club ngunit hindi naglakas loob na pumasok kaya humingi siya ng tulong kay Hori. Ang huli ay pumasok sa club nang walang anumang mga isyo at sa halip na magbigay ng Wakamatsu ng isang sagot nagmumungkahi ng ideya ng paggawa ng isang musikal. Ang balitang ito ay nagpapahina ng loob kay Kishima na natuklasan na hindi siya marunong kumanta. Humingi ng tulong si Kishima kay Yuzuki upang mapahusay ang kanyang boses at pabiro inutusan niya silang kumain at humingi ng tulong bago siya inalok ng tulong. Sa kabila ng pagiging biro nito pumayag si Kishima. Pagkatapos ng isang nakapipinsalang pagsubok sa boses iminumungkahi ni Yuzuki na huminto si Kishima sa musikal o agad na magsimulang magsanay. Kinabukasan nakatanggap si Kishima ng pagsasanay sa singing club at muling nag-espiya si Wakamatsu na natroma sa boses ni Kishima. Nang maglaon nag-ensayo sina Kishima at Hori para sa isang dula tungkol sa pag-aaway ng mga prinsipe kung saan si Hori ang may nangungunang papel. Sa panahon ng rehearsal kumilos si Kishima nang hindi kinaugalian dahil sa kanyang kaligayahan para sa papel ni Hori. Sa isang partikular na laban pareho silang nakakaramdam ng halo-halong emosyon. Hindi kayang talunin ni Kishima si Hori dahil sa pagmamahal nito sa kanya at ayaw ni Hori na matalo si Kishima dahil ayaw niyang makita itong malungkot. Sa pagharap sa sitwasyong ito inanyayahan ni Hori si Nozaki na palitan si Kishima sa papel ngunit ito ay naging isang kabiguan. Sinusubukan ni Nozaki na bigyang katwiran ang kanyang pagganap sa pamamagitan ng pagsasabing kailangan niya ang kasuotan ng pangunahing tauhan ngunit dahil inookupahan ito ng Kishima sa huli ay nakasuot siya ng hubad na kasuotan na hindi nagpapahusay sa kanyang pagganap. Bilang isang huling paraan tinawag ng grupo si Miko Shiba na nagtagumpay sa papel kahit na nananatili si Hori sa mga manunood. Sa panahon ng isang pag-eensayo napansin ni Hori ang pagganyak ni Miko Shiba at hinikayat siya mula sa mga manunood na nanguna kay Miko Shiba na manalo sa labanan laban sa Kishima sa rehearsal. Ito ay nagpalubog kay Kishima sa kalungkutan dahil hindi siya makapaniwala na si Miko Shiba ang pinalakas ni Hori sa halip na siya. Bukod pa rito napansin niya kung gaano kinakabahan si Cory na nakikipag-usap kay Miko Shiba na nagdulot ng pagdududa sa kanya. Kinabukasan binanggit ni Cory kay Nozaki na mayroon siyang isa pang rehearsal para sa dula sa pagkakataong ito ay inimbitahan si Miko Shiba na nagmumungkahi na sila ay nagiging malapit. Sa panahon ng rehearsal si Miko Shiba ay nagtatago sa isang silid ngunit kasama si Hori sa kanyang tabi mapipilitin siyang baguhin ang kanyang saloobin. Pagkaraan ng mga araw habang nagtatrabaho si Nozaki at ang aming pangunahing tauhan gaya ng nakasanayan naging interesado ang huli na malaman ang higit pa tungkol sa editor ng batang lalaki na si Ken. Sinagot ito ni Nozaki sa kwento kung paano sila nagkakilala at naging magkaibigan. Nangyari ang lahat mahigit isang taon na ang nakalipas matapos magpasya si Nozaki na tanggalin si Meino. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Ken ang editor na iminungkahi ni Meino. Noong una hindi magkasundo sina Nozaki at Ken. Nais ng una na manatili sa kanyang distansya at hindi siya tinuturing na kaibigan dahil hindi niya ito gusto. Gayunpaman pagkatapos ng isang pagpupulong kung saan nagpakita ng malaking interes si Ken sa kanyang trabaho masaya si Nozaki na makahanap ng isang taong pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap na humahantong sa isang pagkakaibigan at pakikipagtulungan sa pagitan nila. Pagbabalik sa kasalukuyan naubusan si Nozaki ng mga ideya para sa mga bagong kwento ng manga kaya humingi siya ng tulong kay Sakura. Iminumungkahi niya na subukan niya ang isang bagay na makabagong kasama ang sorpresa. Gumagawa si Nozaki ng ilang sketch ng mga surrealistic na kwento ngunit walang akma sa romantikong tema ng kanyang manga. Iginiit ni Sakura na nakatuon siya sa sorpresang kadahilanan upang makabuo ng mga bagong ideya. Ito ay humahantong kay Nozaki na gumawa ng mga pagsisikap sa susunod na araw upang sorpresahin si Sakura sa iba't ibang paraan siya ay naging kanyang upuan sa pagbibigay sa kanya ng mga bulaklak. Gayunpaman ang tunay na sorpresa para kay Sakura ay kapag sa panahon ng recess binibigyan siya ni Nozaki ng ilang pagkain na labis niyang ikinatuwa. Nagbigay inspirasyon ito kay Nozaki na gumawa ng bagong kwento batay sa pinakabagong karanasang ito kasama ang ating bida ngunit sa kasamaang palad hindi ito nagustuhan ni Ken dahil ang kwentong ito ay batay lamang sa pagkain na uuri ito bilang isang kwento ng pagluluto. Sa gabi isang biglaang pag-ulan ang nagpilit kina Wakamatsu at Miko Shiba na sumilong sa bahay ni Nozaki kung saan sila ni Hori ay nagpaplanong gumawa ng manga.
Habang lihim na nag-uusap sina Nozaki at Hori, nagkita sina Wakamatsu at Mikoshiba sa unang pagkakataon. Nang makitang pipigilan ng ulan ang kanilang lihim na gawain, nagsimulang magluto si Hori. Upang pakalmayan si Hori, iniwan siyang mag-isa ni Nozaki na nagpipilit sa kanya na makipag-ugnayan sa iba. Kapag sinubukan nilang buksan ang TV, pinapakita nila ang mga materyales sa pagguhit na nagpapahiwatig na silang tatlo ay nagtrabaho para kay Nozaki, ngunit nagpasya silang kumilos na parang walang nangyari. Pagkatapos ng hapunan, pinasalamatan ni Mikoshiba at Wakamatsu si Nozaki para sa pagkain, habang si Hori na malayo sa kanila ay natuklasan na si Nozaki ay nagsusulat tungkol sa isang kwentong kinasasangkutan nilang apat. Bilang karagdagan sa pagdedetalye ng hapunan, isinama ni Nozaki ang mga sandali sa pagitan ni Mikoshiba at Wakamatsu gaya ng nakikita kay Hori. Nang matuklasan ni Hori na nagsusulat siya, isinama siya ni Nozaki sa kwento na ikinainis niya. Sa wakas, nagpasya si Nozaki na hayaan silang tatlo na mag-overnight para magamit sila bilang inspirasyon para sa higit pang mga kwento. Hiniling niya sa kanila na gumawa ng isang bagay maliban sa pag-uusap, ngunit nauwi sila sa pag-uusap sa kanilang mga sarili na naging sanhi ng pagkakatulog ni Nozaki. Sinubukan siyang gisingin ng tatlo, ngunit nauwi sa pagtatalo at sa huli ay nakatulog din. Sa isa pang araw sa paaralan, si Yuzuki at iba pang mga kaklase ay nasa silid-aralan nag-uusap tungkol sa mga reg-along na tanggap nila mula sa mga lalaki noon. Pagdating ng ating bida, tinanong nila siya kung may batang lalaki na nagbigay sa kanya ng kahit ano. Naalala ni Sakura ang araw na ibinigay sa kanya ni Nozaki ang kanyang autograph. Iminumungkahi ng mga batang babae na mas mabuting itigil na ni Sakura ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit may dala itong mga tsokolate mula noong araw ng mga puso na nagpapahiwatig na wala siyang balak na dumistansya sa kanya. Ang mga tsokolate na ito ay dapat para kay Nozaki sa araw ng mga puso, ngunit hindi siya nakahanap ng tamang pagkakataon para ibigay ito sa kanya dahil lagi itong abala at hindi sinasadyang umiiwas sa kanya. Nang maglaon, hinikayat nina Yuzuki at Kishima si Sakura na ibigay ang mga tsokolate kay Nozaki. Habang hinahanap siya sa hallway, nabangga niya ito dahilan para mahulog ang mga tsokolate sa lupa. Nagalit ito sa kanya kaya pinilit niyang kumain si Nozaki kahit isa. Sa kabila nito, nais ng batang lalaki na gumawa ng mga pagbabago at mag-alok upang matupad ang isang hiling. Pumipili lang si Sakura ng candy na medyo palaisipan sa kanya. Sa gabi, magkasama silang dumidalo sa isang summer festival na nakasuot ng yukata costume. Habang naglalakad sila sa festival, nakasalubong nila sina Mikoshiba at Kishima at kalaunan ay sina Yuzuki at Wakamatsu, bagaman abala ang huli sa ibang aktibidad. Iniisip ni Wakamatsu na si Kishima ay nobyo ni Yuzuki at nakaramdam ng kaunting depresyon tungkol dito. Humiwalay si Sakura sa kanyang grupo at nauwi sa pagkakasabay ni Nozaki. Hinahangaan niya ang kagandahan nito sa yukata kaya naman kinakabahan siya. Nagpasya silang pumunta sa isang parke kung saan matatanaw ang lungsod upang obserbahan ang pagdiriwang mula doon. Si Nozaki ay kumukuha ng mga larawan mula sa isang atraksyon habang si Sakura ay hindi makaakyat dahil sa kanyang yukata costume. Binuhat ni Nozaki si Sakura na nagpapaalala sa kanya kung paano sila nagkakilala sa seremonya ng pasukan sa paaralan. Sa kasalukuyan, habang pinapanood nila ang mga paputok, na alala ni Sakura ang kanyang mga karanasan kay Nozaki at malakas na inamin na gusto niya siya. Sumagot si Nozaki na gusto rin niya ang mga paputok na ikinagulat ni Sakura hanggang sa nilinaw niya na gusto rin niya ang mga paputok. Gayunpaman, masaya si Sakura dahil alam niyang maaasahan siya nito. Sa isa pang ganap na bagong araw, hindi mapigilan ni Wakamatsu na isipin ang lalaking nakasama ni Yuzuki noong araw ng pagdiriwang. Since he likes her, he wouldn't want her to go out with other guys, especially not a very handsome one. Kaya naman tinanong niya si Nozaki kung kilala niya ang lalaki o at least kung alam niya kung nililigawan ni Yuzuki ang lalaking iyon. Nagulat si Nozaki dito dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may kinalaman si Yuzuki sa anumang bagay na may kaugnayan sa pag-ibig. Nahiwalay ang kanyang isip at nagsimula siyang mag-sketch ng iba't ibang kwento ng isang love triangle sa pagitan ng batang babae si Wakamatsu at ang isa pang lalaki na nagkataong walang iba kundi si Kishima na hindi nakatanggap ng direktang sagot sa kanyang tanong. Maya-maya ay tinanong ni Wakamatsu si Hori habang pumapasok sa klase kasama niya.
Kahit siya ay hindi makasagot ng may katiyakan dahil ikinumpara niya lang ang lalaking patuloy na binabanggit ni Wakamatsu kay Kishima na nakakabaliw dahil sa huli ay ikinumpara niya si Kishima sa Kishima. Katulad nito ang lahat ng ito ay isinantabi kapag inanyayahan ni Hori si Wakamatsu na magbakasyon sa labas ng lungsod kung saan siya ay sumang-ayon na pumunta. Nalaman ni Kishima ang tungkol sa imbitasyong ito at inimbitahan niya sina Yuzuki at Mikoshiba pati na rin ang ating bida at lahat ay nag-iisip kung pupunta o hindi. Anyways lahat sila ay tumanggap pagkatapos kumbansihin sila ni Kishima na magbakasyon ng magkasama isang bagay na ikinagulat ni Wakamatsu dahil hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay madaling mahikayat ang mga babae. Well hindi lang ang mga babae pati si Mikoshiba. Dahil dito matapos marinig ang pag-uusap ng grupong iyon pumunta si Wakamatsu sa mall para tiktikan ng mas malapit si Kishima. Nang si Kishima at ang mga babae ay dumating sa lugar siya ay nagtakdang gawin ang kanyang gawain sa pag-espiya ngunit ginawa niya ito ng hindi maganda kaya hindi napigilan ni Kishima na maramdaman na ang batang lalaki ay ganap na kumilos. Nahihiya kaysa kay Kishima. Dahil sa mga nerbiyos na saloobin na ito tinanong ni Yuzuki ang bata kung okay lang siya dahil tila hindi siya mapakali halos parang nanakawan na siya sa tindahan. Bilang tugon sinabi ni Wakamatsu sa kanya na siya ay higit pa sa kalmado at upang patunayan ito ipinakita niya sa kanya ang isang bikini na babagay sa uri ng kanyang katawan na isang masamang ideya dahil sa huli ay napahiya siya sa kanyang harapan na pinilit siyang dumistansya sa kanya at makipag-usap sa aming bida tungkol dito. Makalipas ang ilang oras nakipagkita ang bata kay Nozaki para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa madaling salita sinabi niya sa kanya na talagang nagde-date sina Yuzuki at Kishima at kinumpirma niya ito noong siya ay nasa tindahan at nakita kung gaano sila nagkakasundo. Matapos sabihin sa kanya ito gumawa si Wakamatsu ng ilang mga guhit upang ipakita kay Nozaki kung ano ang hitsura ng batang lalaki at nang ibigay niya ito na pagtanto ng huli na ang batang lalaki na kanyang pinag-uusapan ay walang iba kundi si Kishima. Pagkalipas ng mga araw sa wakas ay kinuha ng mga bida ang kanilang napagkasunduang bakasyon kung saan makikita natin na noong una sina Mikoshiba at Nozaki ay nag-uusap tungkol sa magandang tanawin ng beach at ang mga batang babae na nakabikini. Sa isang pagkakataon nahirapan si Nozaki sa bantay ng lugar dahil gusto niyang kunan ng litrato ang tanawin sa dalampasigan ngunit naisip ng gwardya na kinukunan niya ng litrato ang mga babae kaya pinaalis siya sa lugar. Di nagtagal binanggit ni Nozaki kay Sakura ang ilang mga kwento na pumapasok sa kanyang isip sa sandaling ito ang lahat ng kinasasangkutan ng mga karakter mula sa kanyang manga ay gumagawa ng mga romantikong bagay. After asking for her opinion she responds na ang masasabi lang niya ay naiinggit siya sa mga eksenang iyon. Sa kabilang banda bago pumasok sa dagat nakita ni Wakamatsu na si Kishima ay sinusundan ng ilang mga lalaki at babae na humahanga sa kanya habang nakikita niya na ang kanyang kagandahan ay nagiging sanhi ng maraming tao na dumikit sa kanya na parang pandikit. Pagabalik sa ating bida at kay Nozaki pumasok sila sa dagat at pagkatapos nila pumasok din si Wakamatsu. Sa wakas matapos ma-shake off ang kanyang mga tagahanga si Kishima ang huling pumasok. Si Wakamatsu na nakikita siyang nakasuot ng regular na damit ay nagtanong kung plano niyang lumangoy ng ganoon at sumagot siya na mayroon siyang bikini. Ito ay nagpakaba sa bata habang si Kishima ay natutuwa sa pagpaparamdam sa kanya ng ganoong paraan. Sa kabilang banda hindi mahanap ni Mikoshiba ang ating bida kahit saan kaya nagsimula siyang maghanap sa kanila. Habang ginagawa iyon may mga babaeng lumapit sa kanya para yayain siyang maglaro ng beach volleyball. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo dahil gustong-gusto niyang makipaglaro sa magagandang babae. Gayunpaman sa sandaling iyon ng pag-iisip isa pang lalaki ang lumapit sa mga batang babae at inanyayahan silang kumain at tinanggap nila ng walang anumang problema iniwan si Mikoshiba ng walang kasama. Dahil dito pumunta siya sa beach restaurant upang subukang makipag-usap sa ilang mga batang babae at subukang makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman ang bawat tanong na itatanong nila sa kanya sinasagot niya sa pinakaloko at walang katuturang paraan na posible. Pagkatapos nito sa wakas ay nakilala ni Mikoshiba ang ating bida at si Nozaki at napansin nilang tatlo na kulang sa excitement at saya ang beach. Kaya't kapag nakita nila si Wakamatsu na nasasangkot sa isang nakakahiyang sitwasyon kasama si Yuzuki at isa pang babae sinimulan nilang gayahin sila mula sa malayo nag-imbento ng kwento ng love triangle. Maya-maya gusto ni Sakura na ipakita sa kanya ni Yuzuki kung paano manligaw sa mga lalaki kung saan pumayag siyang turuan siya.
Si Yuzuki ay unang pumunta sa ilalim ng tubig at sa ilang sandali pagkatapos ay muling lumabas. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga lalaki na lumangoy sa malayo hanggat kaya nila. Gayunpaman nang makita niya ang mga lalaki na walang swim trunks mas naunawaan niya ang paglapit ni Yuzuki. Dahil dito sinubukan niyang tulungan ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng kanilang mga swim trunks ngunit hindi niya ito mahanap. Sa kabutihang palad nahanap sila ni Kishima kaya hiniling sila ng aming babae at dumiretso sa mga lalaki upang ibalik sila. Nang makita ang paglapit niya sa kanilang mga swim trunks nakaramdam sila ng ginhawa. Gayunpaman nang ihagis ni Sakura ang mga swim trunks sa mga lalaki ang lahat ay nagkamali habang itinapon niya ang mga ito sa isang maikling distansya at pagkatapos ay dinala ng alon ang mga trunks. Gayunpaman ang nakakatuwang anekdota na ito ay nagsisilbing mahusay na materyal para kay Nozaki na magsulat ng magandang script para sa isang bagong kabanata ng manga ng kanyang babae na ipinakita niya sa ating bida kapag natapos na. Nang makita niya ito naaawa lang siya kaya natapos ang cute at nakakatawang anime na ito.